Alright, so katatapos yung Senate hearing kahapon. Kahapon na at nag-review tayo kung ano yung mga pangyayari. Medyo kalunos-lunos. Masasabi kong kalunos-lunos kasi yung pangyayari ngayon, hindi na yung gusto natin magkaroon talaga ng isang probe hearing na gusto natin na magkaroon talaga tayo ng isang kapaliwanagan, maliwanag na solusyon, maliwanag na impormasyon kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Bagamat maganda naman yung pagiging chair nitong si Senator Tolentino kasi talagang umandar dito yung kanyang pagka-abogado. Magaling siyang manghuli. Yun lamang, kulang doon sa punishment Kasi huling-huli na niya Huling-huli na niya yung mga kasinungalingan nung bawat resource person doon. Pero hanggang doon lang Yung gusto sana natin, merong makakahon or merong masasampulan dito. Kasi I really admire kung paano niya hinihimay-himay. May mga meron siyang sariling evidence, yung siyang kumuha ng larawan, siya yung gumawa talaga nung under chassis mirror, 'di ba? Kasi yun yung isang pinag-uusapan dito, no? Nahuhuli niya talaga yung mga resource person doon. Kulang nga lang doon sa pagbibigay ng kaparusahan. Halimbawa na lamang yung mga CO1, CO2 doon, 'di ba? Matik. Sabi din naman nila na protocol nila yung paggamit ng salamin, yung under chassis para makita yung ilalim ng sasakyan. Ang sabi nila, protocol. Matik. Kagaya sa SM, sa mga iba't ibang malls dyan, protocol talaga nila. Pag pumasok ka sa car park, talagang titignan yung ilalim. So, kung sa mall yan ginagawa, how much more sa isang kulungan, di ba? Sa isang correctional. So, talagang protocol. Ang question doon, kung protocol, bakit wala silang nakitang kataroha? Mamaya iti-take note natin yan, obserbahan muna natin yung kanilang mga pinagsasabi. Bakit nung araw na yon, on that particular truck, hindi nila or wala silang nakitang naka-orange o isang kataroha doon sa ilalim. Di ba? So nagpapasapasahan na lamang sila na gumamit sila, pero bakit hindi nila nakita? So may mga nakita tayo mga irregularities dito. Yung iba pa dito is yung mga pagsagot nitong si Kataroha. Like for example, parang 2 beses na nag-stop yung truck. Sabi, nagka-jumble na nga. Nalilito na nga si Kataroha sa kanyang mga sinasabi kasi ito yung sabi niya ngayon, ito yung sasabihin niya mamaya. So napansin din yun ni Senator Tolentino. Unang nag-stop, gumamit ng salamin. Pero ang tanong, bakit hindi siya nakita? Pangalawang stop, hindi daw gumamit ng salamin, parang chinek lang yung palibot ng sasakyan. And then pangatlo, nalito na siya kasi nung una sabi niya walang ginamit, tapos biglang sabi niya may ginamit. So mismo doon pa lang dapat na-contempt na 'yon, 'di ba? Hindi lang siyang dapat na-contempt doon, 'di ba? Pati itong si Katapang, going to Katapang naman tayo. Kung saan noong hearing nung House of Congress, laging bantag nung nakaraang administrasyon, laging bantag itong si Katapang. Dito sa Senate hearing na to, laging bantag. Doon sa House of Congress, sinabihan si Katapang na bakit lagi na lang bantag, hindi ka ba makamove on? Dito, parang hinahayaan lang nila na ito yung nakaraang administrasyon, parang
Sabi pa, mention mo na kung sino ba yan. Sinabi si Bantag. So, ganun ba talaga lagi? Na kailangang isisi lahat yung pangyayari kay DJ Bantag just to justify yung sinasabi nila na maraming kalokohan ng panahon ni Bantag. Halimbawa na lamang, ang sabi ni Katapang, nung pumasok siya, may mga datos siya na sinasabi, may mga database siyang sinasabi, na nung pumasok daw siya, natanggal niya daw yung mga kubol, nung pumasok siya, napagbawalan na daw niya mga pagpasok ng mga kontrabando. Pero di ba matatandaan natin, nung pagtanggal pa lang ng mga kubol nitong si DJ Bantag, di ba kitang-kita ng lahat? Bakit? Kasi na-cover ng media yun eh. Kumbaga, merong evidence na nakita natin na totoong tinanggal o totoong nagtrabaho si Bantag. Ito, si Katapang, panay satsat. Wala naman tayo nakita. Bagkos ang nakita natin, mga kabaliktaran. Kung ano yung natanggal na kubol ni DJ Bantag noong araw, ay siya namang binabalik-balik ngayon. At nakitang-kita naman natin, huling-huli natin yan nung na-hearing sila sa House of Congress. Yung mga cans of beers, yung mga beer, irarason pa nitong si Angelina Bautista na hindi non-alcoholic daw yung beer na yun. Talaga ba? Tapos sasabihin pa nito si Senator Robin Padilla, ano na nga bang nangyayari sa ating mga senador ngayon? Lalong-lalo na dito kay Senator Robin Padilla. Ano? Di ba nga, ikaw nga yung idol namin eh. Tapos, yung tao na meron namang ginagawang kabalbalan, alam naman natin nagsisinungaling. Halatang halata. Sinabi pa ni Senator Tolentino na may mga evidence si Senator Tolentino na may picture, may larawan na ito daw si Angelina Bautista masyado na daw maluwag. Nagkaroon pa nga sila ng party nito lamang nakaraan. Tapos 'di ba, yun yung binabato nila kay DJ Bantag, pero the same thing, yun naman pala ang ginagawa nitong si Angelina Bautista. Nagpa-party, kaya maluwag, kaya gustong-gusto siya nitong mga PDLs, ng mga mayores diyan sa Bucor. Tapos marinig-rinig mo, sasabihin ni Senator Padilla, tagahanga mo ako. Alam mo naman na tagahanga mo ako. Ganun ba yun? Kami nga humahanga sa'yo, Senator Robin, tapos mukha yatang sinisira mo yung paghanga namin sa'yo. Kasi ang hinahangaan mo pa yung taong gumagawa ng kabalbalan. Yung mga nilinis ni DJ Bantag. Ang sabi mo pa, Senator Robin Padilla, siguro panahon na maglagay kayo dyan ng isang matapang. Meron ng matapang. May matapang ng dating director dyan sa Bucor. Anong ginawa? Tinanggal. Tapos, ang ipinalit, yung kunwaring mabait. Yung kung magsasalita, akala mo santo, pero sila naman ang nagbalik ng mga kalakaran dyan. Di ba napakalinaw? Tapos, hangang-hanga ka. Kahanga-hanga sa'yo, itong si Angelina Bautista, kung saan dito naman si Bantag ay galit na galit dyan kasi alam naman niya kung ano yung kalakaran ng mga kagaya ng si Angelina Bautista na yan. Parehas sila ni Katapang na walang nilalaman ng kanilang mga utak, kundi si Bantag daw ang gumawa. Plunder case daw ang ikakaso nila. Hanggang ngayon, asan yung plunder case na yan? Di ba patuloy naman pa rin yung project na yan na sinasabi? Tapos, ngayon, ang sabi ni Senator Robin Padilla, mabuti na daw ang kasi nakikita niya, itong si Michael Cataroha, kahit anong gawin mo, hindi yan naamin. Talaga, hindi yan naamin. Kasi, buhay niya ang nakasalalay dyan. Buhay niya yung kapalit dyan. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit. Pero mabalik tayo dito nga kay Senator Robin Padilla. Diba? Sabi niya, kahanga-hanga daw. Eto naman sila Katapang, laging binabalik si Bantag. Sabi kakasuhan nila, bakit hanggang ngayon wala yung kaso?
Ay yung mga pinaggagawa nila dyan, nawala na yung issue noong unang panahon kung bakit sila nandyan sa hearing na yan. Ano ba yung unang issue? Yung nagkaroon ng riot. Pumutok yung riot. Paano nakapasok yung mga baril dyan? 'Di ba? Paano nakapasok yung baril? Paano nakakagamit ng cellphone yung mga PDLs? Pwede pala yung sugal-sugal dyan, yung kagaya yung bilyaran. Inamin nila yan nasa ano pa yan? Nasa record ng Bucor yung pag-purchase nila dyan ng bilyaran. Pwede, tas pustahan. Di ba yun nga pinag-ugatan ng riot na yan? Tapos may mga nahuling droga. Paano nakapasok yan? Yan yung pinaka-main issue natin. Bakit nawala na? Tapos kahanga-hanga sa'yo, Senator, itong dalawang ito. Ito, ngayon pag-usapan natin. Bakit nga ba? Sabi mo, believe ka kay General Katapang kasi pinanindigan niya ang kanyang pinangako sa inyo na poprotektahan niya itong si Michael Cataroha. Of course, poprotektahan niya. Bakit? Kasi kung hindi niya protektahan yan, mabubulilyaso sila. Ano yung bulilyaso nila? Napaka-obvious. Napaka-obvious. Sobrang napaka-imposible na magtatago si Cataroha sa ilalim ng sasakyan for 1 hour. Napakainit yung chassis ng ilalim. Napaka-imposible yan. Hindi ba? Mga investigador kayo, mga senador kayo, alam ninyo sa sarili ninyo na napaka-imposible yan. So, ang mas or mas realistic na nangyari dito, pinalabas nila yan. Bakit? May mission sa labas. Bakit siya yung pinadala? Nakita nyo naman itsura niya. Dapat kung ikaw ang isang may kalakaran ganyan, kukuha ka ng isang tao na mas mababa ang porsyento na mapag-isipan mo. Kumbaga parang yung mga nasa lower class. Bakit? Para hindi pagdudahan. Halimbawa, pag pananalitan niya, itsura niya, hindi siya rank official or rank or mayores para madaling mamanduhan at makontrol at para hindi pagdudahan sa labas. So, mas realistic dito na pinalabas itong taong ito dahil merong mission, merong transaksyon na gagawin sa labas. Itong si Cataroha, ito yung pwedeng possibility na nangyari dyan. Medyo may pagkapasaway. Medyo naisipan niya, nakaka-enjoy dito sa labas. Nababagot ako sa loob. Medyo magstay pa ako dito. So ngayon, pinaghahanap na siya. Natiktikan ng media. Kaya na media kaagad. Ibig sabihin, pumutok ang balita. May nawawala sa bilibid. So anong gagawin nila? Nung una, sinubukan nilang pagtakpan. Sasabihin nila na namatay si ganito. Kasi plano nilang patayin kasi sumabog na ang kanilang misyon. Alright? Kaya sinabi nila na, kumbaga, ikaw ba naman septic tank? Paano naging septic tank yun? Una, sabi nila, naamoy ng aso. Tapos, sasabihin nila, hindi pala, buto ng manok. Kasi, nagkakanda buli-bulilyaso na sila sa kanilang misyon. Dahil naging subject of media ito, naging subject, usap-usapan na ito, hindi nila pwedeng patayin si Cataroha. Kasi nakita na yan ng mga tao sa labas. May mga taong nakakita dyan sa labas, siyempre na videohan, na picturean, hindi pwedeng sumabog yan. Sasabihin niya, kaya patayin nila, i-dispatcha nila. Hindi nila basta pwedeng i-dispatcha kasi sumabog na. Alright? So, most likely, ang ipapalabas nilang kwento dyan, nakatakas. So, yun. Yun yung binubuo nila yung script na yan. Nakita nyo naman kung paano iba-iba yung sinasabi nitong si Katapang nung nasa House of Congress siya. Diba?
na sabi niya, ang tanong sa kanya ni Erwin Tulfo, kung maalala ninyo, bakit hindi mo kaagad sinabi kay DOJ Remulla? Sabi niya, kasi ganito, ganyan. Di ba automatic boss mo yun, sabihin mo yun? Ibig sabihin, mas hahayan mo mauna pa ang media makauna. Mas nauna pa yung media kaysa nitong si Remulla. So, nag-jumble-jumble na hanggang sa naungkat naging sentro ng usapin itong si Kataroha. Ngayon, mamimili na sila kung ano ang mas dapat nilang gawin dito. 'Di ba? It's either nakatakas siya, alright, or tumakas siya doon sa New Bilibid, or malaman ng taong bayan yung yung kanilang kalakaran, yung kanilang transaction. So, mas pinili nila, hinawakan nila si Kataroha at sasabihin, mas ipalabas na lang nila na tumakas or nakatakas siya sa Bilibid. Kasi okay lang yun, kahit kunin nila yung kahihiyan, mas pinili nila yung kahihiyan na tinakasan sila, kunwari, sa Bilibid. Kaysa doon, malaman, mabulilyaso yung kanilang kalakaran. Ikaw ba? Kung ikaw, ano mas piliin mo? Gusto mo bang mabulilyaso yung kalakaran nila? Kalakaran mo? So, yun yung mas pinili nila. Gawin yung script na siya ay nakatakas. Kaya, yung script nila, hindi masyadong kapani-paniwala. Kaya pinaninindigan yun. Pinaninindigan hanggang sa kahuli-hulihan ni Kataroha dahil ang kapalit nun, buhay niya. Kaya nga sabi ni Senator Robin, ikaw na, Chairman Senator Tolentino. Tapos na ako dito, wala na ako matatanong dito. Ginawa ko ng lahat. Lahat ng paglalambing sa kanya, ayaw pa rin, pinaninindigan niya. Dahil paninindigan niya, buhay niya at ng pamilya niya ang kapalit dito. Kung siya ay aamin doon sa transaksyon at kalakaran nitong dalawang ito kasama na si DOJ Remulla. Kasi di ba maalala nyo, si Remulla pa ang nagsisave kay Katapang. Di sila magkakasama sila dyan. Kasi, bakit? Malaki ang pera sa Bucor. Malaki ang pera. Ngayon, may plano pa silang dadagdagan ang budget para sa Bucor. Diba? Taong bayan na naman. Ang kawawa dito, kung saan-saan, kawawa yung mga PDLs dyan. Yung ibang PDLs na nasa baba, kawawa, tipid ang kanilang pagkain, pero yung mga mayores, yung mga nasa taas dyan, masarap ang buhay. Kasama itong mga bossing nila na nasa taas. Halatado naman yung hearing na yan, halatado. Kahit sabihin na natin in aid of legislation, kahit gagawa pa kayo ng batas dyan, kung hindi naman nyo talaga sinusolusyonan ang totoong nangyayari dyan, which is nangyari na nga kay Bantag. Ginawa na, inayos na nga ni Bantag. Hindi perfect, pero at least inayos, nilinis niya. Dapat sana, continuation yan, yung next administration. The same thing sa national level natin. What PRRD has started, dapat sana continuation din yung ngayong administrasyon. Kaya nga ang daming mga reklamo kaya sa national level, sa Bucor level, lahat. Sinong kawawa? Taong bayan na naman.